Masayang balita mga Oferians. Gaya ng ating naipangako, dadalasan po natin ang production ng mga new videos dahil marami pong mga development na nagaganap. Sa video na ito, ilalahad natin kung sino ba talaga ang woman clothed with the sun at ano ang relasyon niya sa two witnesses. Kailangang pansinin na ang propesiya ng woman clothed with the sun ay konektado sa two witnesses. Tatalakayin natin ang totoong kahulugan ng propesiya na yan dahil nababahala kami sa mga kababayan nating gusto nang pumunta sa islands of Batanes dahil yung volcanoes daw doon ang 12 stars ng woman clothed with the sun. Ano po ba ang volcanoes at saan yan patungo? Sa bottomless pit na may kumukulong sulfur and brimstone. Grabe na po yung panlilin lang na yan. Mula sa bottom of the ocean, papunta naman sila ngayon sa bottomless pit. Maliligaw po talaga kayo, pero sa oras na kilalanin nyo ang mga tunay na Hebreo, biglang magdiliwanag ang inyong pananaw dahil sila ang ilaw ng mundo. Nasusulat sa Matthew chapter 5 verse 14 hanggang 16, "You are the light of this world." Sino po ba ang sinasabi ng Mesaya na you are the light? Siyempre po, yung mga kaharap niya noon, yung mga Hebreo. Kapag tinanggap nyo kung sino ang mga tunay na Hebreo, saka nyo palang maiintindihan ang mga propesiya, lalong-lalo na ang two witnesses at ang woman clothed with the sun. Huwag po kayong umasa na maririnig nyo ang aming mga inilalahad mula sa mga relihiyon dahil para na rin nilang tinunaw ang kanilang institusyon. Dahil propesiya ang ating tatalakayin, kailangan pong pansinin na ang iba't ibang aspeto ng iisang propesiya ay ginagamitan ng iba't ibang prophetical symbol sa Biblia. Halimbawa dyan ay ang paggamit ng two olive tree para ipakita na may magbibigay ng oil o langis, nourishment, pagkalinga sa mga remnant of Israel. Ngunit dahil hindi maipakita sa ganung simbolo yung kakayahan, ugali at kapangyarihan noong nagbibigay ng langis, kaya gumamit pa ng isang simbolo. Tao naman ang ginamit na may kakayahang magbuga ng apoy at tinawag itong two witnesses. Iisa lamang po sila. Ganyan din po ang propesiya ng woman clothed with the sun at ang golden lampstand na tumatanggap ng langis galing sa olive tree. Tinutukoy po niyan ang lahing Hebreo. Isa-isahin muna nating kilalanin ang mga tauhan sa propesiya ng woman clothed with the sun. Unahin natin ang serpent, yung devil or yung Satan. Revelation chapter 12 verse 4. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them down to the earth. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. Analyze po natin. Merong heavenly entities na ibinagsak sa lupa at tinawag na fallen angels. Ngayon, ano ba ang nature ng isang anghel ayon sa Biblia? Bilang isang heavenly body, ang isang anghel ay hindi pisikal na kagaya natin kung nasa heavenly realm sila. Ngunit, may kakayahan silang mag-anyong pisikal na tao kung nasa physical earth sila.
Naranasan yan ni Abraham kung saan pinakain niya ang 3 anghel. Ganon din kay Lot bago ginunaw ang Sodoma. Pinuntahan sila ng anghel na anyong tao at kumain pa sa kanila. Matatagpuan po ang kwento niyan sa Genesis chapter 18 verse 1 hanggang 22. Ngayon, sina Lucifer ay anghel. Ibig sabihin, sila ay pwede ring mag-anyong physical na tao at makihalubilo sa mundo, pumasok sa entertainment o kaya sa politika. Kaya nga, binalaan tayo tungkol sa mga taong tila maaamong tupa ngunit mababangis na halimaw pala. May kakayahan din ang espiritu nila na gamitin ang pisikal na katawan ng tao kagaya ng mga demonic possessions. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Satan masquerades as an angel of light, and the angels who serve him masquerade as servants of righteousness. Ginagamit nila yan para pag-awayin at pabagsakin ang mga bansa. Pansinin niyo po itong salita ni Propeta Isaiah. Ang tinutukoy niya dito ay ang King of Babylon. Isaiah chapter 14 verse 3 nasusulat, It shall come to pass in the day that the Elohim gives you rest from your sorrow and from your fear and the hard bondage in which you were made to serve, that you will take up this proverb against the king of Babylon. So, tinawag siyang proverb, parang kasabihan. So, ano ang message na pinapasabi? How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who have weakened the nations. Allegoric lang ba o symbolic ang pagtawag ng Lucifer sa King of Babylon? Napossess ba ni Lucifer ang katawan ng king? Or posible kaya na ang King of Babylon ay mismong si Lucifer na nagkatawang tao? Wala pong impormasyon sa Biblia na direktang sumagot sa katanungan na yan. Pero may isang katotohanang makikita dyan. Pinagtibay ni Propeta Isaiah na may kakayahan si Lucifer na kontrolin ang isang pinuno ng bansa. Yan ang katotohanang hindi natin maitatanggi dahil galing mismo sa salita ng propeta. Anong klaseng laro ba ang ginagawa ni Lucifer sa mga bansa? Number 1. Lilinlangin niya ang buong mundo, pahihinain ang mga bansa at kukontrolin niya ang mga pinuno. Number 2, kapag kontrolado niya na ang mga bansa, didigmain nila ang mga natitirang mga offspring ng woman. Yan po ay matatagpuan sa Revelation chapter 12 verse 17. So, ang nakikita natin ay nakikipag-power play sa Panginoon itong mga fallen angels gamit ang pinuno ng mga bansa. Kahit ano pa ang gustong itawag ng mga scholars, pwedeng Satan, pwedeng devil, pwedeng adversary, pwedeng serpent, etc., etc., iisa lang po ang tinutukoy na dragon sa prophecy. Natutugis sa woman clothed with the sun. Yan ang Organization of Nations na kontrolado ng fallen angels. Collectively, tinawag yan na dragon. Ipapaliwanag natin ng mas detalyado ang mga beasts or halimaw sa mga propesya pagdating natin sa mga darating na videos. May mga meaning po kasi yan na tumutukoy sa mga bansa at mga hari. Lagi pong tatandaan na malaking bahagi ng Revelation ay tungkol sa mga bansa at mga namumuno. In short, geopolitics of the last age. Mag-focus lang muna tayo ngayon sa woman clothed with the sun. Ang propesiya tungkol sa babae na nababalot ng sikat ng araw ay matatagpuan sa Revelation chapter 12 verse 1 hanggang 17. Kukunin lang po natin ang mga importanteng bahagi na kailangan para ma-decode ang kahulugan. Kung titingnan natin sa biblical context, ang salitang woman ay maaaring tumukoy sa isang lahi, sibilisasyon o bansa. Halimbawa niyan ay ang harlot woman na sinabing siya ang Mystery Babylon.
Ito ay isang bansa, sibilisasyon o lahi. Sinabi sa prophecy na ang isinilang na lalaking sanggol ng woman ay dinala sa trono ng ama. Ngunit muling babalik to rule the nations with scepter and iron. Isa lang ang tinutukoy. Ang sanggol ay ang Mesaya. Ibig sabihin, ang woman ay ang lahing Hebreo. Paumanhin po, hindi yan si Virgin Mary na tinutukoy na woman sa prophecy. Ano po ang ibig sabihin ng clothed with the sun, with the moon under her feet? Maraming interpretasyon tungkol dito. Ang iba ay gumamit ng astrology, kaya may mga Venus at kung ano-anong mga constellation at zodiac na sinasabi. May isa namang nagsabi na ang moon ay symbol daw ng isang bansa na Islam sa paanan daw ng Pilipinas at ang stars daw ay mga bulkan sa uluhan ng Pilipinas. Wala pong kahit katiting na suporta yan galing sa Biblia. Ngayon, simple lang po ang pamamaraan ng Ophirian heritage. Unahin natin ang moon under her feet. Yan ang lokasyon kung saan matatagpuan ang woman na tinutukoy. Kailan po ba natin simulang nakikita ang moon? Kapag lumubog na ang araw. Saan po lumulubog ang araw? Sa west. Lokasyon ng woman ang tinutukoy ng moon. Ayon sa Zephaniah chapter 3 verse 10, matatagpuan daw ang remnants of Israel beyond the rivers of Cush. Nasa west po yan ng mundo, sa Africa. So, puntahan natin. Tumawid tayo sa Gihon, beyond the rivers of Cush, andon ang woman. The moon is literally under her feet. Ang tinutukoy sa prophecy ay ang legendary mountains of the moon na matagal nang hinahanap ng mga Roman and Greek map makers mula pa noong panahon ni Ptolemy. Binanggit din ni Edgar Allan Poe sa kanyang El Dorado ang Mountains of the Moon noong 1849. Bakit pinaniwalaan nating ang Mountains of the Moon ang tinutukoy sa propesiya na moon under her feet? Simple lang. Una at higit sa lahat, sinabi sa Biblia na ang remnants of Israel ay matatagpuan beyond the rivers of Cush. Pangalawa, napakalapit po nito sa En-Eglaim na una nating ipinakita sa Gihon River videos. Pangatlo, sinabi sa prophecy na ang mga natitirang binhi ng woman ay tutugisin at magtatago sa wilderness. Lahat po yan ay natupad sa lokasyon ngayon ng woman. Here is wisdom. Kung sino ang tumutugis, siya ang dragon. Kung sino ang tinutugis, siya ang offspring or lahi ng woman. At kung sino ang sumaklulo sa remnants, yun ang witnesses. Simple lang po, huwag guguluhin ng wushy-wushy tsunamis from the bottom of the ocean. Ngayon, sino ang tumutugis? Simulan natin, silipin natin sa history. Year 70 AD, sinalakay ng Romans po, mga Europeans yan, sinalakay nila ang Jerusalem, sinunog ang templo, at na-exile ang mga Hebreo. Saan sila napunta? Sa Africa. Simula naman noong 15th century, for 400 years, dire-diretso ang pagdukot sa mga Africans for the transatlantic slave trade. November 15, 1884, nagkaroon ng tinatawag na Berlin Conference. Ang nag-organize po nitong Berlin Conference ay ang first Chancellor ng Germany na si Otto von Bismarck. Isang kasunduan sa pagitan ng mga Europeans ang kanilang pinagtibay during the conference. At sinabi nila na ang kasunduang ito ay pinagtibay in the name of God Almighty. So, ano po yung nilalaman ng kanilang mga kasunduan? Ito ay tungkol sa sistematiko at maayos na territorial invasion sa Africa ng European powers. So,
Ang Berlin Conference ang maituturing na prototype o kaya old version ng NATO. Paano namin nasabi? Kasi yung original participants ng Berlin Conference ay siya din namang mga significant members ngayon ng NATO. Yan ang pinagsanib na puwersa ng mga Europeans kasama ang United States of America. Tanong, ang Russia ba ay kasali sa Berlin Conference? Yes. Ngunit kung papansinin, siya lang ang walang kinuhang colony sa Africa. At hindi rin siya nakisali sa pagdukot ng mga gagawing alipin. Ano lang ba ang naging participation ni Russia sa conference? Sinagot po yan ng Revelations 11 verse 3. I will appoint my 2 witnesses. Russia is one. So yan po ang tingin namin sa naging papel ni Russia during the conference. Siya ang nagsilbing witness, nagmamasid kung ano ang mangyayari during the conference. Saksi ang Russia kung paanong isinakatuparan ang mga plano at napagkasunduan sa Berlin Conference na pinagtibay in the name of Almighty God. Pinaghati-hatian nila ang Africa at tinawag yan sa world history na Scramble for Africa. Unahan po sila sa lupain at natural resources. Tandaan, gaya ng Pilipinas, ang Africa ay napakayaman din sa ginto. Marahil, nagtataka po kayo, bakit hindi lumaban ang Africa? Wala na po kasi silang kakayahang lumaban dahil yung mga able-bodied men nila ay halos naubos na dahil sa transatlantic slave trade. Ngayon, kung papansinin natin, ang transatlantic slave trade na sinimula noong 15th century ay kasabay din ng pagpasok ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1521. Ngayon, balikan natin ang Buman. Habang kinukuha ang mga lupain sa paligid niya, nasusukol na po siya. Para siyang pinagsalikupan ng mababangis na lobo, kaya doon siya umakyat sa mountains of the moon. Eksakto po sa prophecy. The moon is under her feet. Ang lupain na sumasakop sa mountains of the moon ang naging colony ng Germany at Belgium. The rest ay pinaghati-hatian na ng mga kasamahan niyang Europeans. Tanong o Firian, bakit walang lupain na kinuha si America? Di ba kasama din siya sa Berlin Conference? True, kasama po siya sa Berlin Conference. Ngunit, mas ginusto niya ang magkaroon ng mga alipin na siya niyang ginamit sa pagtatayo ng New York City. Pakalipas ng mahabang panahon, yung mga anak nung slaves ay pinauwi niya sa Liberia na walang provisions for livelihood. Sa tingin niyo po, hindi alam ni Russia ang mga pangyayari na yan? Mula sa pagplano hanggang sa implementation, hindi naman siguro bulag o tulog si Russia ng mga panahong yaon. Sa kasalukuyan, bahagi ng Mountains of the Moon ang kinalalagyan ng Mountains of the Moon University. Dito nag-aaral ang mga Hebrews ngayon at kung titingnan natin ang prophecy, literally, nakaapak pa rin siya sa moon. Talakayin naman natin ang kahulugan ng clothed with the sun. Kailan po ba tayo nababalot ng liwanag ng araw? Kapag sumikat na ang araw, syempre, saan ba sumisikat ang araw? Sa east or sa silangan ng mundo? Ano pala ngayon ang nais ipakahulugan ng sun? Silangan. Ano ang katibayan? Pansinin nyo na lang po ang flag ng Pilipinas, ang bansang hinirang sa silangan. Kung babasihan natin ang Biblia, malinaw na lahing Hebreo ang mga Pilipino na nasa silangan. Tandaan, ang mga Hebreo ay nahati sa 2 grupo lamang. Lahi ni Peleg na nasa kanluran at lahi ni Joktan na nasa silangan. Ang colonizer ng Africa at ng Pilipinas ay iisang dragon lamang. Yan ang ibig sabihin ng propesya na tutugisin at pahihirapan ng dragon ang natitirang binhi ng woman. Tugma ba ang propesya? Yes. Para maintindihan ang sinapit ng sangang lahi ng Hebreo,
kailangang mapanood ninyo ang Jose Rizal o ang Crispin and Basilio videos natin. Gumawa na po tayo ng playlist. Paki-check nyo na lang po. Ngayon, bakit sinabing clothed by the sun ang woman? Simple din lang ulit. Para saan ba ang clothing? Di ba for protection? Ibig sabihin, ang woman ay poprotektahan ng silangan. Kaya, karugtong ng propesiya ang tungkol sa Kings of the East na matatagpuan sa Revelation chapter 16 verse 12 at ang 200 million soldiers na sasaklulo sa mga Hebreo na galing sa silangan. Mababasa po yan sa Revelation chapter 9 verse 16. Ang dalawang talata na yan ang sumusuporta sa ating interpretasyon tungkol sa clothed with the sun. Ibalik natin ang premise kanina. Ilan nga ba ang major na tauhan sa prophecy ng woman clothed with the sun? 3 lang po, di ba? Una, yung woman. Sunod ay yung dragon. At ang pangatlo ay hindi sinabi. Basta ang nakasulat lang ay mayroon daw mag-aalaga sa woman sa loob ng 1,260 days habang nasa wilderness. Sino ang mag-aalaga? Ito ang 2 wings of an eagle na ibinigay sa kanya. Tingnan muna natin ang katangian ng isang eagle para maintindihan natin. Ang eagle ay isang matapang na ibon. Mataas kung lumipad at matalas ang paningin. Ibig sabihin, nakikita niya o napapansin niya agad kahit sa malayo ang mga nangyayari sa kanyang paligid. May isa pang katangian ang eagle. Sa kabila ng pagiging matapang niya, mapag-aruga siya sa kanyang supling at hindi niya hahayaan na may panganib na makakalapit dito. Ang malapad niyang pakpak ay ginagamit niya para protektahan ang kanyang supling. Ngayon, balikan natin ang woman. Sa simula ng videong ito, sinabi natin na ang woman ay ang lahing Hebreo dahil galing sa kanya ang Misaya na dinala ng Ama sa kanyang trono. Ang woman na ito ay tatanggap ng nourishment sa loob ng 1,260 days. Sa maikling salita, may mag-aalaga at magbibigay ng sustansya sa kanya. Yan po ay matatagpuan natin sa verse 6. The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by Elohim, where she might be taken care of for 1,260 days. Sino ang mag-aalaga? Kung natatandaan pa, ang 2 witnesses ay mag-testify sa loob ng 1,260 days din. Pansinin po na pareho ang time frame, 1,260 days. Nasusulat sa Revelations 11 verse 3, And I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. Tandaan natin na doble kara ang 2 witnesses. Siya din po yung 2 olive tree na nagbibigay ng langis sa lampstand. Ang ibig sabihin, ang 2 witnesses bilang olive tree ang source ng nourishment para sa woman sa loob ng 1,260 days. Tandaan na ang woman at ang golden lampstand ay iisa lamang. Sila ang mga Hebreo. Lumabas ngayon na ang 2 wings of an eagle ay ang 2 witnesses. Ngayon, ang wings of an eagle ay nangangahulugan din ng proteksyon. Ang bansa ng 2 witnesses ang panggagalingan ng 200 million soldiers kasama ang Kings of the East na sasaklulo at magbibigay ng proteksyon sa mga Hebreo. Yan ang ibig sabihin ng clothed by the sun. Lastly, ang 12 stars po ay 12 apostles na mga Hebreo. Hindi po yan ang islands at volcanoes sa may Batanes sa tuktok ng Pilipinas. Doorway po yun papunta sa bottomless pit. Marahil nag-iisip kayo, nagbibiro po ba kami? Hindi po. Seryoso po yan na talagang ang mga volcano
ay mga entrance to the bottomless pit dahil papunta na po yan sa kailaliman o pinaka-core ng ating mundo. So, yan ang mga tinutukoy sa Biblia na doon daw itatapon si Lucifer sa bottomless pit, o kaya may isa pang talata sa Biblia na ang halimaw daw ay nanggaling sa bottomless pit, yung papatay doon sa two witnesses, di ba? Galing sa abyss or bottomless pit. So, hindi ko po maintindihan kung bakit ang daming naniniwala dyan sa bottom of the ocean at bottomless pit. So, but anyway, klarado na po ang prophecy ng woman clothed by the sun na ilahad din natin ang relasyon niya sa two witnesses. Huwag po kayong magpapalinlang sa mga bulaang propeta na nagsasabi na ang dragon ay ang China. Marahil alam ng propetang si John na lilituhin tayo pagdating ng huling araw. Kaya inilarawan niyang mabuti na ang dragon na tutugi sa woman ay may 7 ulo at 10 sungay. Maliwanag na hindi yan ang dragon sa Chinese mythology. So, huwag po magpapaloko sa mga anti-China at anti-Russia propaganda ng mga banyaga. Ipapaliwanag natin yung mga beast and dragons ng detalyado sa mga darating na video. Gaya po ng nasabi natin kanina, malalim po ang kahulugan niyang 7 ulo, 10 sungay, yung mga crown, lahat po yan. May mga kahulugan na tumutukoy sa mga bansa, mga hari, at mga organisasyon na may kaugnayan sa Europe. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga video. Marami po tayong mga darating na video sa hinaharap na talagang magsisiwalat ng mga katotohanang matagal nang itinago sa atin. Sa mga bagong subscribers, welcome to Oferian Heritage. Sa mga hindi nakasubscribe, click nyo po ang subscribe button at ang bell para lagi kayong updated sa tuwing kami ay mag-upload ng bagong video. Paki-like din and share ang ating mga video para maraming makaalam. Hanggang po sa muli, be blessed, Oferians!